Makatulong sa kapwa at makapagsilbi sa mga kabarangay. Bata pa lamang ay ito na nga raw ang malinaw na pangarap ni Justin Dale de la Cruz, Youth Representative dito sa Tugatog, Malabon, Child Ambassador, Fire Volunteer at tumutulong din nga raw sa Red Cross. Sa edad na 19 anyos ay maaasahan na nga raw si Justin Dale, hindi lang sa bahay kundi pati sa kanilang barangay. Tayong mga kabataan, huwag nating papabayaan ang ating pag-aaral. At huwag tayong magdadalawang isip na tumulong sa iba dahil para ito sa ating kinabukasan. Kilalanin na natin ang binatang dapat tularan dito sa KKB Kwentong Kabarangay. I-welcome natin sa LTE ang Youth Representative ng Barangay Tugatog. Proudly, taga-Barangay Tugatog, si Justin Dale de la Cruz. Good morning, Dale. Good morning po. Ayan, bati ka naman sa mga kabarangay natin. Magandang umaga po sa inyo, Barangay Tugatog. Ayan, good morning po. Ayan, nakaka-proud ito si Dale kasi pag sinabi nating Youth Representative, siya isang SK council member o kagawad, di ba? Ano ba ang iyong ang role bilang youth representative dito? Bilang youth representative po sa Barangay Tugatog, ang role po namin, may committee po kasi kaming hawak. Ang hawak ko po dito is peace building and security po, pati sa disaster risk reduction and management po. Peace building and security. Bakit itong napili mo? O ito ba'y inassign sa'yo? Bago po yung assignment ko po dun sa SK, ayun na po talaga po yung ginagawa ko. Dahil volunteer po ako sa Red Cross pati sa Fire Volunteer. Dati pa po. Oo, alam ko ang balita ko bata ka pa lang nagbo-volunteer ka na, matulungin ka na. Kailan mo ba masasabing ito'y nakamulatan mo? Anong edad? Mga 8 years old po. 8 years old? O grade school ka pa lang noon? Grade school po. Tapos, anong naalala mong ginagawa mong pagtulong? Dati po, sa school base pa lang po ako nag-start as Red Cross Youth Council. Tapos, nung tumagal po, naging student council din po ako sa elementary school. Sino ang pumukaw sa iyong kaisipan, sa iyong kamulatan para tumulong? Kasi, aminin natin nung mga bata tayo, kahit tayo noon, di ba? Ang mga inisip natin noon, laro, pag-aaral, kaibigan, bahay, laro, school, di ba? Ikaw, meron ka ng focus na tumulong. Ano o sino ang pumukaw sa'yo? Nag-start po talaga ako mag-volunteer nung mamatay po yung mama ko na sa harap ko po kasi siya namatay. Tapos dun po naisip ko na parang gusto ko po na pag may nangyari na ganung bagay, may gawin po. Kaya pumasok po ako sa Red Cross Youth Council. Tapos nung lumamak po, pumasok po ako sa iba't ibang organizations. Talaga nagmarka, no? Lumatay sa kaisipan mo yun. Ano? Ang kanyang ina ay namatay sa heart attack, mga kabarangay. At nakita niya, na-witness niya sa harap mo mismo, no? Sa batang edad na ito, no? At hanggang ngayon tumutulong ka. Ano ang mga organisasyong sanalihan mo noong bata ka? Yun po, nag-start po ako sa Red Cross Youth Council. Naging Eco Saver din po ako sa school namin. Wow. Tapos, na-elect po ako na student council po sa elementary school po ako nung elementary po. Ikwento mo naman sa kanila, anong edad ka, kailan ka nag-umpisang ipadala sa ibang bansa para mag-volunteer work? Nung 2018 po, napadala po ako sa US ng Save the Children Philippines to represent po yung mga kabataan po So sa 13 years old ka lang noon? Opo. 13 anyos lamang. Saan sa Amerika ito? Sa Los Angeles po. Matagal ka na roon? Opo. Ano ang mga napulot mo roon sa Los Angeles, sa Amerika? May pagkakaiba ba ang volunteer work na ginagawa ng mga kabataan doon? O anong mga napulot mo roon? Parehas lang din naman po. Kaso yung po doon, mas malawak po yung sakop po ng organization po. Mas malawak, Mas malaki bang suportang nakukuha nila mula sa kanilang mga local government, sa mga distrito nila roon? O pareho lang ba? Mas malaki po yun. Ayun, aminin natin mas malaki, ano? At pagbalik mo rito, anong mga realization mo pagbalik mo rito? Yun po, mas po ako na tumulong dito sa atin. Kasi yung estado po ng kabataan doon, dito, mas iba po. Talagang dito, grabe po yung estado po ng kabataan. Iba no? At ngayon, narito ka nga, at yan ang mga realization mo, ano ang mga naiisip mong pwedeng gawin ng ating yung mga mas nakakatanda sa atin dyan sa local government, para maging katuwang niyong mga kabataan?
Kami po kasi sa Malabon, yung vulnerability po ng kabataan pagdating sa disaster, napakataas po. Kaya yun po sana yung gusto Lalo sa Malabon. opo, na pagpukusan ng local government natin, yung pagtulong po in terms of disaster risk reduction and management. Ayun. At not to go without saying naman na syempre, puspusan na, mahusay naman, efficient naman ang kanilang mga programa para Kailangan lang po na kailangan lang na, sige. mas improve po. Oh, nakinig kayo ha. Narinig nyo yun ha. Sabi ng mga kabataan ha. Sabi ni Dale, mas maging, Mas i-improve po yun. mas improve pa sa mga anong aspeto kailangan improve. So pag nakikita mo, Sa tingin ko po, importante to ha, maganda to sinasabi ni Dale. Oh. yung participation po ng kabataan, importante po doon yung training and capacity po. Okay. Lalo na ng mga nasa vulnerable sector din po, ganun po. Kasi pagka nagkakalamity, hindi naman agad nandyan yung response. Kailangan tayo, pag na-training tayo, alam na natin agad kung paano gagawin. Para pag dumating yung tulong, mas onti na lang po yung kailangan natin. Husay. Palapakan si Dale! Dale! Palapakan nyo ka, barangay! Ang husay! Ang husay. Okay. Itong iyong mga adikain, mga advocacy mo, araw-araw mong ginagawa. Ang dami mo na impluwensyahan. Anong fulfillment ang nakukuha mo? Ayun po, na-realize ko po kasi sa sarili ko na ito na po yung purpose ko sa buhay, na tumulong po sa ibang tao, ganyan. Kaya sobrang saya ko po kapag nakakatulong po. Dale, ito kapag nakita mong naayos na, 19 years old ka, college ka, ang kinukuha mong kurso ay public administration. Opo. Tama ba? Yes. Ano ba ang gusto mong maging karera pagkatapos? Ang gusto ko po talaga is pumasok po sa Philippine National Police po. Ayun. Maging isang police Sa po mga talaga. tri-bureau natin Opo. doon. Oo. PNP. Aba. At kapag ikay naging PNP, ano ang gagawin mo? Anong mga plano mo? Itutuloy mo pa rin ba ang pag-volunteer work mo? Opo, itutuloy ko pa rin po yung pag-volunteer work ko. Tapos mas aanin ko po yung children's rights po. Children's rights. Ang husay, ano? Find yourself someone like Dale na ang iniisip agad ay ang kapwa kabataan niya. Aba, husay ha. Ano bang balak mo? Ito nga, natanong ko na nga, gusto niya maging pulis, ano? Pero ano ba ang mensahe mo sa mga kabataan? Yun lang po, para po sa mga kabataan, unang-una wag po natin papabayaan yung pag-aaral natin kasi nandiyan po nakasalala yung kinabukasan natin. Pangalawa po, kapag may opportunity po to help, wag po tayo mahiya dahil malaki o maliit na bagay, mas malaki na po yung epekto nito para sa iba. Hi! Sumama mo sa Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.